Good morning sa tanan niya nasabta sa atong online morning devotion nga gaymoon matag sayo sa buntag no. Come on, let's start the day right by worshiping our God kay nagpabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Because you're God, I am longing for you, rising up every morning. I'm looking on you. My soul is thirsty for you, seeking out your face. I wanted to see your glory. There's no one else beside you, God. Son of God, worthy are you, Lord. Your loving kindness is better than life, so I'll praise you and bless you. While I live, I lift my hands and magnify you, and I shall be satisfied by you. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God, worthy are you, Lord. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God, worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Oh, we give you praise. We give you glory, oh God. We give you honor, for you are worthy. You are worthy, oh God. Oh, Lord Jesus, be exalted, oh God, be exalted, Lord. Thank you kay Lord sa imong pagpukaw ka na mga mahaling sa kabuntago, Lord, na imo mingi enable na mubangon, o God. Ipabuka pa nimo ang among mga mata, Lord. Salamat po sa paniniglaing ang mga adlaw nga imong gihatag ka na mo, Lord, dugang na usab sa akong kinabuhi Ginoo adlaw nga Wednesday, Lord, nga opportunity gid kayo alang kanamo, Lord, nga makapadayon sa pagkinabuhi gustuhanon, Lord. Mag-opportunity kaayo nga makapadayon kami sa pag-alagad kanimo, Ginoo, makapadayon kami sa pamuhat sa mga buhaton nga sama ni Lord. Salamat kayo, nalayon kami, Lord, sa walay
katapusan. Adlaw gabi Ginoo matiguban ka kanamo nagbantay ka kanamo cover ka kanamo Lord. Mahinungdan Ginoo nga nakamatapami nining sa kabuntahan Lord kay naa ka nga bantay ka namo Ama. Salamat kayo Lord sa walay lain Ginoo nga mapasilunggan gining tanan ikaw ra gyud Lord kay tapos ka man na ngayon ka nga pasalamatan na ngayon ka nga ituboy pasilunggan ipahayaw sa kinatasan. Pasalamatan Lord ang among mga pagpasalamat, mga pagday, mga paghimaya ining say sa kamuntagon Lord. Bisan mo lang nga oras ugada pa Lord, thank you sa imong presence Ginoo nga imong ipasinati ipabati ka namo Ama. Dalay ka Lord sa walay katapusan dawata ang among mga pagpasalamat, pagday, paghimaya kanimo lamang pinaagi sa gamahan ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, padayon ta sa pagpaklik sa balaang kasulatan no nga atong naandan nga gakuha tagakudlo ta sa some passages nga sa matag chapter nga atong gakuha no. So karon humana ta sa First Thessalonians na ana ta sa Second Thessalonians. So sa Second Thessalonians atong kutloon ang chapter 1 tungod kay chapter by chapter man gakutlo man ta chapter by chapter. So dini atong kutloon ang verse 5 to 10. Ingon dini actually ang verse 5 to actually ang tibok chapter sa chapter 1 talks about the judgment at Christ coming paghukom sa dihang maabot na si Kristo mobalik na si Ginoong Hesus din hiniini nga kalibutan. So there is a verse 5 ngadto sa 10 ang atong basahon. This is evidence of the righteous judgment of God, that you may be considered worthy of the kingdom of God for which you are also suffering. Since indeed God considers it just to repay with affliction those who afflict you, and to grant relief to you who are afflicted, as well as to us when the Lord Jesus Christ is revealed from heaven with His mighty angels. Grabe no, mo hatag comfort si Pablo no. Ingon siya nga mga daghan mga ebidensya no, mga ebidensya nga moabot gyud ang paghukom, pero makonsider nga ang gingharian sa langit, ang gingharian sa Dios nga giandam alang kaninyo nga nangagantos sa kasakitan no. Unya dayon sa 6 ingon siya nga kay consider gyud sa Ginoo nga kwan gyud mag-suffer good og judgment or bayran ang mga tanan nga nagaglutos kaninyo, tanan nga naghatag og kasakitan kaninyo og kamuusap. Ingon siya diri sa 7, og kamuusap hatagan usab sa kapahulayan, relief no, tagaan mo og kaning kagaan no, tagaan mo kagaan kaayuhan sa tanan nga mga kasakitan nga gi-inflict kaninyo. Ana si Pablo sa dihang maabot na si Ginoong Hesus o igapadayag na si Ginoong Hesus gikan sa langit uban sa iyang mga anghel paingon diri niini nga kalibutan. So diri sa verse 8 ingon diri inflaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of the Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might, when He comes on that day to be glorified in His saints and to be marveled at among all who have believed, because our testimony to you was believed. So pagtuog yun, ada si Pablo, tuog yun, mao na siya ang solusyon. Pagtuog yun diha kang Ginoong Hesukristo, no? Mao na siya ang pinaka ultimate solution sa katao nga aron nga pag-abot sa paghukom, no? Pag-abot sa paghukom, dili gid siya mag-suffer sa mag-suffer sa in fire nga gisgutan diri, flaming vengeance in flaming fire nga gisgutan ni Pablo. So dunay duha ka butang nga atong nakutlo din sa verse 5 to 10 no, nga importante kaayo nga points, no, 2 important points nga atong kutloon diha sa verse 5 to 10 nga gibasa nato. Una sa tanan, ang paghukom sa Dios
sigurado gyud mahitabo sa panahon nga mobalik na si Ginoong Hesus, ug hingpito na sa Ginoo ang iyang judgment, especially niadtong mga tao nga wala pa mo tuo sa Ginoo, wala pa mo ilaw mo dawat kang Ginoong Kristo, pasakitan pa gyud ang iyang mga katawhan o ginalutos. They inflicted pain to the people of God. So himuon gyud sa Ginoo ang righteous judgment. So munang permiro no nga God's righteous judgment is going to be completed when the Lord Jesus Christ returns. And then the unbelievers will be condemned, and the believers will be ultimately be saved. So muna siya no nga ang mga dili magtotoo will be condemned. Finally be condemned. And the unbelievers will be ultimately o completely be saved. Maluwas na kay we are still on the process man nga ga-undergo og kanang mga paglutos, mga afflictions in life, difficulties in life. So, pag-abot ni Ginoong Hesus, hingpit na ang kaluwasan, wala na kasakitan, wala na mga paglutos nga mahitabo tungod kay hingpit ng kaluwasan dayon sa mga Kristohanon. So, the unbelievers is going to be condemned and the believers is going to be saved ultimately. And then, tulo di ay. And then the Christians will share Christ's glory during pag-abot ana nga panahon na ang mga Kristohanon mo share na sa himaya ni Kristo, no? All Christians will share Christ's glory. So munang tulo ka butang nga atong nakutlo dinhi sa verse 5 ngadto sa verse 10 nga gibasa. Otrohon nato, God's righteous judgment is going to be completed when the Lord Jesus Christ return. Kung mabalik si Ginoong Hesus, kumplituhon ni Lord ang righteous judgment. And then the second one is the unbelievers will be condemned while the believers will be saved ultimately. Wala na'y kasakitan. And then the third is the Christians or the people of God will share the glory of Christ Jesus, no? So munay nakatsada ang himaya ni Kristo, makita na gyud sa hingpit sa atong kinabuhi. So the glory or the Christians will share Christ's glory during that time. Amen. Naot nga na-bless ta sa atong gibasa sa verse 5 to 10 sa chapter 1 sa 2 Thessalonians. Ug mag-ampo ta dating balaan, gamhanan, maigugmaon. Langit no namong amahan, nagapasalamat gid kay kami sa imong maayo gid kaayo nga pagtagad kanamo Lord, nga imo ming ginaatiman, imo ming gipasinati sa imong gugma kanunay adlaw gabi, bisan kami tulog na ka nga naga-cover o God o nag-provide ka kalidad, malinawon, hinanok nga tulog. Thank you kay Lord nga nang tanan. Bisan pa man naga-pray usab kami karon sa mga kaigsunan nga manarbaho sa opisina, pribado o publiko nga office nga imo silang hatagan og kusog, katakos, kabasog sa panglawas nga maghamit nila sa ilang pagpanarbaho, Lord. Bisan pa man sa mga kaigsuunan nga mga estudyante ng eskwela o God, o kaniusab sila, samtang padayon silang naga-eskwela sa mga college students, provide ka Ginoo pambayad sa ilang mga expenses sa school o strong comprehension usab magamit nila Ginoo or makapasar sila sa mga exams Ginoo. Bisan pa man sa mga preschooler, elementary, high school, proteksyon ni sila, kubiri sila, panalipdi sila mintras anaa sila sulod sa school. Bisan pa man mga teacher usab, among mga pag-ampo alang sa mga teacher nga wisdom, pag-manage sa ilang classroom Ginoo, kusog sab katakos Ginoo ihatag kanila Lord. Bisan pa man mga kaigsunan namo nga nay mga online nga job Lord, salamat usab Ginoo nga ang wisdom mag-abot usab kanila Ginoo sa pag-handle sa ilang trabaho diha sa online o God, o tudloy sila kanunay nga i-honor ka diha sa online. Bisan pa man Ginoo Lord,
mga kaigsunan na mong ana mga business nga gipang manage Ginoo tudloy sila nga i-honor ka sa ilang business o himuon ka nga partner Ginoo sa ilang business kay ikaw ra gyud ang may kagahuman aron nga moasinso sila, mahatagan sila kay gayunan nga moasinso Lord, as long as they continue to honor you. Mo gini among mga pag-ampo dalaygon kay gid Lord, so walay katapusan naman dawata ang among mga pagpasalamat Lord, mga pagdaing, mga paghimaya, diha lamang gid kanimo Ginoo kay takos ug ngayon kanining tanan pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.